Ipinatatawag na ng PNP ang mga coach at players ng Ateneo Blue Eagles. Kaugnay ito sa pagkalunod ng mga basketball player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, anong pakay sa pagpapasampina sa mga coach at player? Yun na nga, Jiggy, aalamin daw ng mga otoridad kung may pananagutan ba ang mga coach, maging yung mga player, sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at ni Divine Adili. Sa isang pahayag, sinabi ng DILG na tinitignan na yung mga posibleng paglabag ng grupo pagdating sa anti-hazing law sa kasagsagan ng team building activity nila. Inaasahan ng ahensya na makikipagtulungan ang mga ipinatawag na personalidad sa ginagawang investigasyon. Tiniyak din ng DILG na paiiralin ang due process dito. Bukod pa dyan, kinumpirma ng DOJ na nakatanggap na sila ng hiling ng Immigration Lookout Bulletin Order laban naman kay Ateneo Head Coach Tab Baldwin. Sisiyasatin daw ng ahensya yung hiling na yan. Kahapon ay kinumpirma ng mga abogado ng pamilya Baterbonia na hiniling nila nga yung Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin para raw manatili muna siya sa bansa habang gumugulong ang investigasyon. Jiggy. At Mon, nakausap na ba ng mga otoridad si Coach Tab Baldwin? Well, kung Aurora Police ang tatanungin, kinumpirma nila na nakausap naman, na nasa lugar actually ng area kung saan ginawa yung team building activity, ito nga si Coach Tab Baldwin. Pero hindi raw ito nagbigay ng salaysay sa mga pulis. Narito ang pahayag mula sa Aurora PNP. Pinuntahan doon mismo sa resort, pero during that time sila talaga nasa state of shock sila, kaya hindi mamalinaw. Mon, may payag na ba ang pamunuan ng Ateneo kaugnay sa nangyaring trahedya? Meron, Jiggy, merong nilabas na bagong statement o pahayag ang Ateneo tungkol nga dito sa nangyaring insidente. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng Ateneo na nakalive ngayon sina Head Coach Tab Baldwin at team manager nito na si Epok Kimpo habang nagpapatuloy ang investigasyon para raw walang mangyaring anumang klaseng impluensya o pressure patungkol sa ginagawang investigasyon. Nagsagawa rin daw sila ng exercise sa bahagi ng dagat na hanggang tuhod yung lalim. Nang biglang tangay na lamang ng malakas na alon, ito ngang sina Rene at saka si Divine. Karamihan daw sa mga players ay nakaalis naman ng ligtas. Itinanggi rin ng pamantasan na may mga ginamit na weights o pampabigat sa ginawang exercise. Jiggy. At Mon, gusto rin daw paimbestigahan ng Senado ang pagkalunod ni Baterbonia at Adili? Oo nga, Jiggy. Actually, si Senator Robin Padilla ay naghain ng resolusyon sa Senado para nga imbestigahan daw itong pagkamatay ng dalawang student athlete. Ayon kay Padilla, aalamin nila yung mga nangyari sa insidente para nga matukoy kung kinakailangan ba ng mga karagdagan pang batas para mas maprotektahan din ang mga student athlete. Iyahain naman ito sa oras na muling tumanggap ng mga legislative submissions ang legislative bills and index service ng Senado. Noong Miyerkules ng gabi, bumisita si Padilla sa burol ni Rene sa Quezon City. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa TV5 Media Center. Susunod, opisyal na website ng Senado na hack. At ilang ng mga nawawala matapos ang lindol sa Mindanao, halos dumoble. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.
kailangan ng loyalty check sa hanay ng militar. Yan ang ginit ng Malacanang sa gitna ng umuugong na destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. At live mula sa TV5 Media Center, balikan po natin si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, una sa lahat, kumpirmado ba itong destabilisasyon laban sa administrasyon? Well, matatandaan kasi natin, Gigi, na nagsimula ang lahat ng ito nung magbigay din ng pahayag itong si Senador Ping Lacson na baka mamaya i-take advantage din ng mga destabilizers, yung frustrations ngayon ng ilang members ng Armed Forces of the Philippines, especially sunod-sunod kasi yung mga nangyayaring gulo, kabilang na dyan yung paglabas ng 18 bagman. Pero malinaw din naman yung inilabas ng Armed Forces of the Philippines na minomonitor nila ang sitwasyon. Ito rin yung pinanghahawakan ngayon ng Palasyo ng Malacanang. Kanina, ang sinasabi ni Palace Press Officer Claire Castro, pinunto nila yung sinabi ng AFP na hindi kailangan ng loyalty check sa ngayon dahil malinaw sa mga miyembro ng militar, sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines kung ano ang kanilang mandato. At ito yung pinaniniwalaan ng Malacanang na gagawin ng ating mga militar. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Siyempre may ugong-ugong at ito naman din ay kanilang binabantayan. But as of now, ang miyembro po ng AFP ay nanatiling active, united at professional. At hindi po kinakailangan, according to AFP, ng loyalty check. Dahil alam po nila ang kanilang mandato para sa bayan at na naaayon sa konstitusyon. At Maricel, may banat sa administrasyon si VP Sara kahapon. May reaction bid dito ang Malacanang. Yes, Gigi, balikan muna natin kung ano yung sinabi ni Vice President Sara Duterte kahapon sa panayam ng News 5 sa kanya. Sinabi kasi ni VP Sara Duterte na yung nangyayari ngayon na conflict o gulo dyan sa Senado ay reflection ng liderato ng administrasyon. Makikita raw na nagkakawatak-watak yung ilang opisyal ng gobyerno dahil wala silang nakikitang direksyon sa administrasyon. Pero syempre umalma dyan si Palace Press Officer Claire Castro. Ang sinasabi nila puro kasinungalingan. Yung sinasabi nitong si VP Sara Duterte. Ang ginagawa daw ng Vice Presidente, puro paninira habang ang Pangulo daw ay nakatutok sa kanyang pagtugon doon sa problemang dulot nitong pagyanig ng lindol sa Mindanao at gayon din yung global oil crisis. Sinabi rin ni Yusek Claire Castro na malinaw naman din kung ano yung nangyari dyan sa Senado. Nagkaroon daw ng gun-related incident sa Senado, nagkaroon din daw ng pagtakas ng senador na si Senador Bato de la Rosa at ang mga involved daw dyan ay puro kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Ipinunto pa ni Yusek Claire Castro yung naging pahayag before ni Senador Bato na kaya daw siya minsang nagpakita sa Senado ay dahil number 1, dahil gusto nilang isulong yung change sa leadership ng Senate and number 2, dahil nga daw sa impeachment proceedings laban nga dito kay Vice President Sara Duterte. So malinaw kung sino raw yung gustong proteksyonan ng kanyang mga kaalyado. Pakinggan natin yung sinabi ni Yusek Claire Castro. Ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata. Ang tanging naniniwala na lamang po siguro na may kasalanan ang Malacanang dito or kahinaan ng Malacanang or palasyo o ehekutibo patungkol dito sa nangyayaring gulo ay silang dalawa na lamang ni Senator Alan Cayetano. At Maricel, yung gulo sa Senado ngayon ay anong tingin ng Malacanang dito? Makaka-apekto kaya ito sa impeachment trial ni VP Sara? Well, Jiggy, hindi naman ikinaila ni Yusek Claire Castro na kasama yan dun sa kanilang mga concerns, gaya daw ng concerns ng ilang mga sektor, ng ilang mga grupo. Bagamat malinaw din naman daw ang gustong mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos, managot ang dapat na managot at malinis ang pangalan kung kaninong pangalan yung dapat na ma-clear. Madagdag ko lang din, Jiggy, kahapon din kasi nabanggit ni Vice President Sara Duterte na ang importante ngayon mag-usap-usap daw yung 24 senators para maayos etong gridlock sa Senate, kasama dapat doon sa mga mag-uusap, pati daw yung nakadetain at yung nagtatago. Pero alam mo, ang sugot siya ng Malacanang, mahirap na makasama pa yung na-detain kasi ang magdidesisyon tungkol dyan ay korte, hindi ang Senado. Pero doon tungkol sa nagtatago, welcome daw sa kanila kung pilitin ni Vice President Sara Duterte na lumitaw muli at bumalik ng Senado itong si Senador Bato de la Rosa, gaya ng ginawa na pag-encourage ni Senator Alan Cayetano. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang
Ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Pinabagsak ng mga hacker ang official website ng Senado. Sa gitna pa rin yan ng umano'y banta sa seguridad at bangayan ng mga senador. Live mula sa Senado, nangunguling sa balita si Camille Samonte. Camille, sino kaya ang nasa likod ng hack sa Senate website? Jiggy, isang hacktivist group umano ang nanghack sa official website ng Senado. Sa isang Facebook post, pasado alas 11:30 kagabi, inako ng grupong nagpakilalang Nullsec Philippines ang pagpapabagsak sa Senate website. Panawagan ng grupo sa Senado, katotohanan at pananagutan sa nangyaring katiwalian. Gate ng grupo, minomonitor nila ang mga nangyayari sa gobyerno at wala rin daw na nagbabayad sa kanila para gawin ito. Wala raw silang sinusuportahang anumang partido. Ang tanging layunin daw ng grupo, labanan ang korupsyon. Sa ngayon, under maintenance ang official website ng Senado matapos itong mahak. Jiggy. At Camille, may mga na-compromise ba ng mga datos o impormasyon dito sa nangyaring hacking na ito? Jiggy, sa isang pahayag, sinabi ng Senate Electronic Data Processing Management Information System na wala namang nakompromisong confidential o sensitibong impormasyon sa nangyaring hacking. Puro public documents lang naman daw ang laman ng Senate website. Nabawi na rin daw nila ang website at agad na nag-activate ng security measures para hindi na maulit ang hacking. Iimbestigahan na rin ito ng technical team ng Senado. Jiggy. At sa ngayon ay gaano kahigpit ang seguridad dyan sa palibot ng Senado? Jiggy, sa mga oras na ito, mahigpit pa rin yung seguridad na ipinatutupad dito sa gitna nga yan ng umano'y banta sa mataas sa kapungulangan ng Kongreso. Higit 300 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado at hindi rin basta-basta nakakapasok ang mga empleyado sa loob ng gusali, maging yung mga sasakyan ay isa-isang chinecheck at maging yung mga miyembro rin ng media, Jiggy, hindi rin pinapayagan na makapasok sa gusali. At may mga barbed wire din na sa kahabaan ng Jokdo Boulevard para harangan yung mga nagrarally sa labas. At pinipigilan nga rin sila na makalapit sa gate. Kaninang umaga ay pinagtatanggal na ng mga otoridad ang mga tent at tarpaulin ng mga Duterte supporter na ilang linggo nang nagrarally sa labas ng Senado. Nag-inspeksyon din dito si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin. Hindi raw nila isasawalang bahala ang mga impormasyon tungkol sa banta sa seguridad sa Senado. Nauna nang sinabi ni Senator Win Gatchalian na may natanggap umanong intelligence report ang NBI tungkol dito. Posibleng may kinalaman daw dito yung 18 nagpakilalang bagman at dating security aide ni Zaldico. Narito ang pahayag ng NCRPO. With that report, nag-adjust tayo ng deployment natin. Mas maganda po yung palagi tayong nakahanda kaysa yung bigla tayong mabubulagan. We will not take that lightly. Kung ano man yung nababasa natin sa social media, binibigyan din po natin ng pansin. Nag-adjust po tayo ng deployment at naghahanda po tayo. Pero may confirmed report din po ba kayo? May security threat sa Senate? Continuous po yung continuous po yung threat assessment na natin. At kaugnay dyan, Camille, may pahayag na ba yung 18 Marines na nagpakilala rin mga bagman ni Zaldico? Jiggy, itinanggi ng kampo ng 18 umano'y bagman ni Zaldico ang paratang. Ayon sa kanilang abogadong si Attorney Levy Baligot, puro kasinungalingan ang sinasabi ni Gatchalian at NBI Director Melvin Matibag. Matagal na raw nagsagawa ng background check sa kanila ang iba't ibang intelligence groups, kabilang na nga yung Intel Group ng Presidential Security Command. Pakinggan natin itong pahayag ni Attorney Baligot. It's funny. I don't know why people of their stature, supposed to be, will engage in such inane accusation that we are threatening the security of the Senate. How? Pagpasok mo pa lang sa Senado, kakapkapan ka na, wala ka namang maski kutsilyo, hindi ka nga makapasok kung meron kang kutsilyo.
Tapos ang OSAA doon, may mga baril. We are a peaceful people. We do not know violence. We do not know dissidents. So kaya nga kami nagko-cooperate. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Senado. Susunod, may-ari ng resort kung saan nalunod ang dalawang atleta ng Ateneo humarap na sa NBI. At rehabilitasyon ng mga nilindol na lugar sa Mindanao, pinaghahandaan na. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Humarap na sa NBI ang pamunuan ng resort kung saan nalunod ang dalawang basketball players ng Ateneo. Live mula sa Pasay, nangungun sa balita si Gio Robles. Gio, anong salaysay ng may-ari ng resort sa NBI? Jiggy, patuloy na kinukunan ng pahayag ang mga may-ari ng Hermanos Leisure Farm, ang resort kung saan naka-check-in ang Ateneo Blue Eagles. Voluntaryo silang humarap sa mga investigador mula sa NBI Homicide Division. Dito po yan sa headquarters ngayon ng NBI sa Pasay. Ayon po sa kanilang abogado na si Attorney Martelino na isa ring Atenista. Layon daw nito na makapagbigay sila ng dagdag na impormasyon at mahalaga nga po sa fact-finding at mapigilan nga raw yung pagkalat ng fake news sa social media. Ayon kay Martelino, returning guests ng resort ang Ateneo Blue Eagles. 3 taon na raw isinasagawa ng Ateneo Blue Eagles ang kanilang team building activity sa resort. Pero ito raw ang unang pagkakataon na nagkaroon ng insidente ng pagkalunod. Iginiit din ni Martelino na hindi nagkulang sa warning signages ang resort. May mga paalala raw ang resort sa buong pasilidad gaya ng house rules at babala laban sa rip current. Kaya iginiit ni Martelino na walang pananagutan ang resort sa nangyaring trahedya. Samantala, kabilang ang lifeguard at mga may-ari ng resort sa mga unang sumaklolo sa nalunod na student athletes mula sa Ateneo de Manila University. Bago ang insidente, nakita pang masaya at nagtatawanan umano ang mga miyembro ng Blue Eagles habang isinasagawa ang kanilang team building activity sa tabi ng dagat. Ayon pa nga kay Martelino, in his own words, it's more like parlor games. Jiggy. At Gio, anong anggulong tinitignan ng NBI sa kanilang investigasyon? Jiggy, ayon nga sa NBI, kahit may paunang ulat, ang Aurora Police ay walang senyales ng foul play. Hindi ito nangangahulugan o itinuturing na final conclusion. Sa isang pahayag, iginiit ng NBI na hindi lang foul play ang tinitignan, kundi pati ang posibleng kapabayaan o kakulangan sa pag-iingat sa team building activity. Giniit ng NBI, hindi porket itinuturing na aksidente ang nangyari ay wala ng pananagutan o paglabag sa ilalim ng batas. Ayon pa sa NBI, ang kamatayang bunga ng reckless o simple imprudence ay isang kriminal na usapin. Kahit wala umanong intensyong manakit, maaari pa ring may managot kung may kapabayaan o kakulangan sa pag-iingat. Jiggy. At Gio, may ginawa na bang aksyon ang lokal na pamahalaan ng Dipakulaw, Aurora matapos itong trahedya? Jiggy, kaninang umaga ay nagsagawa ng inspeksyon ang Dipakulaw Tourism Office. Doon nga sa nasabing resort kung saan nalunod ang dalawang student athletes. Ayon sa tourism officer, walang warning signages o mga karatula sa resort. Hindi raw ito ang unang beses na may nalunod sa lugar. Not exactly sa resort mismo.
kundi doon mismo sa area na iyon kung saan kilala nga sa banta ng Rip Current. Ilang resort na raw ang naipasara dahil sa insidente ng pagkalunod. Sa kabila ng panganib, alam daw ng coaching staff at ni Coach Tab Baldwin ang panganib ng Rip Current sa lugar kung saan isinasagawa ang kanilang team building activity. Narito ang pahayag ng tourism officer. Ang napansin po namin ay yung resort po ay talagang wala pong mga inilagay na mga reminders, mga signages na kung meron sana ay nare-remind po yung mga guest nila ng mga hindi pwedeng gawin. Jiggy, muli patuloy na kinukunan ng pahayag ang mga may-ari ng resort kung saan naka-check-in itong Ateneo Blue Eagles, kung saan nga po naganap yung trahedya. Sa ngayon po, kausap nila ang mga investigador mula sa NBI Homicide Division. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa Pasay. Umakyat na sa 31 bilang ng mga nawawala matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Halos doble yan ang naiulat kahapon. Live mula sa Glan, Sarangani, nangungun sa balita si Gary De Leon. Gary, kumusta ang search and rescue operations? Gigi, pinigting na ang search and rescue operations sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Sa tala ng NDRRMC, umakyat na sa 47 ang namatay, 31 ang nawawala at halos 700 ang sugatan. Higit 300,000 individual naman ang apektado ng lindol. Dito sa bayan ng Glan, 10 ang kumpirmadong nasawi habang 7 pa ang patuloy na pinaghahanap. Ayon sa local disaster response official, nasawi ang mga biktima ng matabunan ng landslide. 8 barangay pa rin na nanatiling isolated dahil sa mga nasirang tulay at kalsada, pati yung mga nagkalat na lupa at bato. Paspasan naman ang clearing operation dito kaya nadadaanan na naman sasakyan ng pangunahing kalsada papuntang Glan. Pakinggan natin ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kahapon nung nagpunta si Pangulo, inutusan niya kami na paspasan po ang pagbubukas ng access sa Glan. And sa tulong ng DPWH, regional, district offices, ng local governments, provincial governments, pati ng private sector, i-report ko ngayong umaga na passable na ang kalye papasok at palabas ng Glan, Sarangani. Gigi, dahil dito may nakakarating ng ayuda sa mga residente ng Glan. Gayunman, hindi pa rin sapat ang supply ng pagkain at tubig para sa 22,000 na pamilya na kailangang tulungan. Gigi. At Gary, sa ibang bahagi ng Sarangani ay kumusta ang sitwasyon? Gigi, sa Balut Island sa Sarangani, 4 na residente na tabunan ng gumumbundok sa kasagsagan ng lindol. Pahirapan ang paghahanap sa kanila dahil mano-mano ang kanilang paghukay. Patuloy ang search and rescue operation para sa mga nawawalang residente rito. Sa bayan ng Malapatan, unti-unti nang bumabalik ang supply ng kuryente at komunikasyon. Pero may ilang barangay pa rin na walang tubig at kuryente. Nananatili pa rin sa mga evacuation center ang mga biktima ng lindol. Sa ngayon, tinututukan daw ng Sarangani ang rehabilitation efforts. Ginagawan raw nila ng paraan na makarating ang tulong sa mga nangangailangang residente. Sa buong lalawigan, 25 ang napaulat na nasawi. 15 dyan ang kumpirmado na. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Gary De Leon live mula sa Glan, Sarangani. Binisita ng ilang mambabata sa mga napinsalang lugar sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Live mula sa Jensa, nangungun sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, sino-sino mga dumalaw dyan? Gigi, kabilang sa mga bumisita rito ay si House Speaker Bogie D at ilang miyembro ng Gatchalian Bloc. Unang nagtungo si Speaker D rito sa General Santos City. Ininspeksyon niya ang General Santos Airport na sarado pa rin ngayon dahil sa pinsanang tinamo nito matapos ang lindol. Sumama rin siya sa pamamahagi ng DSWD ng 5,000 pisong ayuda sa mga apektadong residente bago siya tumulak papuntang Sarangani.
Dumalaw din ang ilang miyembro ng Gatchalian Black sa Sarangani at Jensan kasama ni Senator Win Gatchalian, sina Senator Erwin Tulfo, JV Ejercito at Migs Zubiri. Namigay sila ng bigas at tulong pinansyal. Mula raw yan sa isang buwang sweldo ng 12 senador ng kanilang grupo. 1 milyong piso rito ay para sa Jensan at 1.5 milyon naman para sa Sarangani. Narito ang pahayag ni Senator Win Gatchalian. Marami kami nakitang mga nasirang gusali katulad ng Notre Dame School at kanina sa Sarangani may mga bridges at roads na nasira, bagong port pa nga nasira. So nakakahinayang pero kailangan tayo bumangon ulit, pagpatuloy yung ating mga normal na ginagawa. Jiggy, may mungkahi naman si Senator Erwin sa DPWH sa pagtayo ng mga infrastruktura para maiwasan ang matinding pinsala pagdating ng ganitong sakuna. Narito ang kanyang pahayag. Siguro kung kailangan natin magbago ng improve pa yung taasan natin yung standard to kagaya sa Japan, di ba? Kahit na anong earthquake, very minor ang damage nila. So tingnan natin kung kakayanin natin yung patawag natin ng DPWH. We have to work with DPWH. Jiggy, hindi man personal na pumunta na mahagi rin ng pagkain at tubig ang magkamatid na sina Senator Alan Peter at Pia Cayetano, partikular sa mga napinsala ng lindol sa General Santos City, Glan Sarangani at Hagonoy, Davao del Sur. Jiggy. At Bril, sa Jensan, ilan ang bilang ng mga nasawi at kumusang search and rescue operation? Jiggy, umakyat na sa 17 ang nasawi rito sa Jensan. Isa pang 10 ang na-recover ngayong araw. Yan ay ang 10 taong gulang na bata na tinangay ng malaking alon sa kasagsagan ng lindol sa isang beach resort. Pasado alas 11 kagabi naman nang makuha ang labi ng isa pang babae sa loob ng gumuhong grocery store sa barangay Kalumpang. Sa ngayon, Jiggy, isa na lang ang nawawala. Yan ay ang lalaking natabunan ng gumuhong lupa sa loob ng kanyang bahay sa barangay San Jose. Jiggy, pinag-aaralan na rin ng gobyerno ang gagawing rehabilitasyon sa mga pinsalang infrastruktura dito sa Mindanao. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Bril Montalvo live mula sa Jensan. Susunod, private prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara kilalanin. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Pinangalanan na ang mga tatayong private prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, sino-sino ang mga ito? Yes, Jiggy, 10 na nga yung pinangalanan na private lawyers na tutulong dito sa House Prosecution Panel para nga po doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At Jiggy, first batch pa lang yan. Ayon nga po kay Lead Prosecutor Jerby Luistro, pro bono o voluntaryo at libre ang serbisyo ng mga private lawyers na ito. Kasama nga po riyan si Attorney Lorna Capunan na may halos 5 dekada ng karanasan sa litigation. Pati na rin yung mga galing sa Capunan and Castillo Law Firm na sina Attorneys Sonia Margarita Castillo, Dina Melissa Lorenzo Singian, Lino Chris Capunan at Bettina Zamora. Mula naman doon sa PECA Bar Law, tatayo ring private prosecutors sina Attorneys Marforth Fua, Erwin Matib, Justin Ann Lamarca at James Brian Ali. Pati na rin po si Attorney Virgil Ligutan mula naman sa Saligal Law. Para po kay Capunan, payback time daw ito. Paglalaan nga nila ng kanilang oras at expertise para sa public accountability. At aminado si Capunan na magiging mahirap yung mga susunod na araw, lalo na sa pagkakalat ng mga fake news, AI-generated content at yung iba pang klase ng paninira. Kaya nga nung matanong kung handa na ba silang maging target ng mga ito, narito po yung kanilang mga sagot. I eat media for breakfast, lunch, and dinner, so this is not new. I've worked with many of you.
and some of my cases have been controversial. But the common denominator of all the cases I have handled is a moral certainty. It's a certainty that we are for the truth. We are for the rule of law. And so if that is the guide, if our conscience is personally speaking, I go to this impeachment trial with a clear conscience. Definitely we're scared. We're worried about what will come after this. But I guess given the seriousness of the job or the task ahead, nakakatakot pero hindi kami pwedeng maduwag. So itutuloy namin to. Marian, ano magiging tungkulin nito mga private prosecutors? Jiggy, tutulong yung private prosecutor sa mga kongresista para nga palakasin lalo yung kaso tulad ng paghahanda ng mga ebidensya, testigo, pleadings at iba pa. Kumpiyansa nga yung House Prosecution Panel doon sa mga pinili nilang private prosecutors na tinawag pa nilang mga abogado de campanilla. Kailangan daw po kasi talaga nila yung karanasan ng mga abogadong ito lalo na sa litigation o pagsasakdal. Pakinggan po natin itong pahayag ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro. We are confident about the private prosecutors who are helping us, no? Kasi kilala silang magagaling na abogado. Kung tawagin natin mga abogado de campanilla, and because of their presence and support that they are extending to us, indeed, talagang na-boost ang confidence ng 11 prosecutors. And not only that, not only the private prosecutors, we are confident as well because of the strong evidence that we have. Marian, maugong na si Senator Chis Escudero posible maging presiding officer sa impeachment trial. May payag ba dito ang prosecution panel? Yes, Jiggy, nananawagan nga itong si Congresswoman Luistro na wag naman muna sanang husgahan si Senator Chis Escudero. Si Escudero po, yung Senate President o Presiding Officer noong unang impeachment case laban kay VP Sara noong nakaraang taon. At kung babalikan nga natin sa panahong yan, imbes na magsagawa ng paglilitis forthwith, ni-remand o pinabalik nga ng Senado sa Kamara yung impeachment complaint dahil umano sa mga constitutional questions at due process. At noong nakaraang taon din, isinantabi o in-archive ng Senado yung impeachment complaint kasunod nga ng desisyon ng Korte Suprema nang ideklarang unconstitutional yung reklamo dahil labag umano sa one-year bar rule. Gate po ni Luistro, kahit sino yung maupong presiding officer sa impeachment trial, mapa si Senator Win Gatchalian, Chis Escudero o si Alan Peter Cayetano man, may tiwala raw sila hindi lang dun sa lakas ng kanilang ebidensya, kundi lalo dun sa proseso ng pagpapanagot at gagampanan ng mga senator judges ang kanilang mandato sa konstitusyon. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Sa panahon ng online streaming, maraming Pinoy ang madalang ng manood ng sine. Ang mga sinaunang sinehan noong dekada 80, tuluyan na nga bang mababaon sa limot? Ang kwento dokumentado ni Nikki de Guzman. Nung araw na ang avenida ay parang Las Vegas. Malalaki yung karatula dyan, kumukuti-kutitap yan. Napakaganda nito nung araw. Para ka nasa Las Vegas talaga. Sa mga sumasayaw na ilaw at di natutulog na kalye noong dekada 80, isang lugar ang nagsilbing pinto sa iba't ibang mundo. Sa mga eskinita ng Recto, Avenida at Quiapo, madadaanan ng mga dating pinilakang tabing. Dito mismo, sa isa sa mga huling standalone cinemas, naikwento sa atin ni Mr. Chavez, 4 na dekadang nagtrabaho sa sinehan ang dating karakter ng gusali. Anong klase po bang mga pelikula yung pinapalabas natin? Puro Tagalog. Sila FPJ po. FPJ, Dito Lapid, Anora Honor, Vilma Santos. Marami, napakalakas ng araw. Nakaka-30,000 kami na customer sa isang araw. Ngayon, wala na yata 100. Napakalayo. Puno yan hanggang Fire Exit ang tao rito ng araw. Punong-puno yan.
Yung mga customer dito, hindi makapasok sa loob kasi sobrang puno, naghihintay na lang dito sa loob. Lahat ng klase ng mga tao nandito. May mahirap, may middle class, may mayaman. Wala naman sila iba halos pupuntahan ng araw kundi dito. Noong araw, magkakasunod ang mga sinehan dito sa May Recto Avenida sa Maynila. Tulad na lang nitong Odeon Theater na ngayon ay Terminal Mall na. Sa pagkakatayo rin ng mga mall, kasi naharangan na ako Yung galing dating mga customer ko ng mga Bulacan, Pampanga, Monumento, dito. Ngayon hindi, nasa Monumento na sila. May mga mall na ron. Saka yung mga galing dito sa mga Tondo, mall dyan sa Divisoria. Lahat nung dadaanan ng tao papunta rito, harang na ng mga mall. Kayo po ba, Sir Chavez, hindi kayo nag-try na sumabay? Ay, hindi na kami makakasabay. Kasi ang unang-una, hindi na kami bibigyan ng pelikula ng mga producer. Bukod sa wala naman halos na producer na, ilan na lang. Wala na halos gagawa ng mga Tagalog na movie. Wala na. Kaya ngayon nga, maski sa mga mall, puro English na nga nilalabas. Taiwan na akong Taiwan. Ngayon nyo lang matitikman ang tatak ng Panday. Walang himala. Naaalala niyo pa ba yung mga linyahan na yan? Dito yan sa teatro unang narinig at unang napanood. Dati puno, dati pinipilahan. Ngayon, tambak at alikabok na lang ang pumapalakpak. Ironikong ang pinilakang tabing, ngayon ay kalawangin. Alam mo, ang problema kasi niyan, kaya yung mga producer nawawala, yung mga Filipino film niya, Tagalog. Kasalanan yan sa loob ng malalaking kumpanya. Minsan kasi lalabas kita, pero ayoko may lalabas ka sa iba. Exclusive. Oo, exclusive. Ang nangyayari, pag hindi kilala ng gusto ang artista mo, hindi ka kukunin. Nung wala pang mall, naglalabas kami ng pelikula, 1 buwan hanggang 2 buwan. Matagal. Kaya lahat ng pelikula na Tagalog noon, pumapasok sa amin. Marami mga isang pinakamalakas doon ang KFPJ. Leon at Tigre yata yung kay FPJ, si Nino Mulak at saka si FPJ. Naku po. Grabe yung pelikula na yun. Full pack ang sino. Saka yung unang pelikula ng Panday hanggang pangatlo. Napakalakas ng pelikula na yun. Ang pamimirata ng pelikula at paglipat ng manonood sa online streaming ang tuluyang nagpatamlay sa mga dating malakas. Malaking. Kaya lang, siguro, malapit na rin itong magsara kasi hindi naman kumikita. Ito pong Lord's Ito Theater. for sale na rin. So, meron po bang nag-e-express ng kagustuhan na Oo, meron. may interesado? Oo. Mga gumagawa ng kondominyo. Sa paglabas ng mga binansagang blockbuster films at pag-arangkada ng independent Filipino films sa loob at labas ng bansa, hudyat na ba para masabi natin na nasa panahon na ng pagbawi sa takilya ang pelikulang Pilipino? Nikki de Guzman, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Pahabol mga kapatid, tinawanan lang ni Senator Robin Padilla ang tanong kung may impormasyon ba siya sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. Sir, any whereabouts ni Senator de la Rosa? Kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa iyo. Thank you, sir. Eksaktong 1 buwan na mula nang biglang sumulpot sa Senado si De La Rosa.
Noong May 14 naman huli siyang nakita ng publiko bago pumusilit palabas ng Senate Building. Inamin ni Padilla na sinakay niya si Senator Bato sa kanyang sasakyan at ibinaba sa Makati. Mula noon, hindi na nagpakita si De La Rosa. Patuloy ang pagtugi sa kanyang mga otoridad para arestuhin sa bisa ng ICC warrant. Ang huling impormasyon sa kinaroroonan ni Senator Bato, nakasakay raw siya sa yate papuntang probinsya. Kami inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.